natin ng Panginoon sa umagang ito. Salamat sa ating mga song leaders at pinangunahan tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Isa sa inawit natin, nananabik na makita muli mong pagbisita. Bali ang message ng awit actually yung muling pagbisita ng banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Okay, yun yung message ng awit, na maranasan natin muli yung special na pagkilos ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Pero meron po yung pinananabikan natin, yung muli niyang pagbabalik muli. Yung pagbibisita ni Jesus Christ, yung tinatawag natin na second coming. Yun po yung ating hinihintay. Na nung si Jesus Christ unang dumating, siya ay naipanganak bilang sanggol, lumaki, nagturo, namatay sa krus, nabuhay na muli, umakyat sa langit, pero babalik din siya. Second coming, yun yung binasa natin kanina sa Thessalonians and even sa Mateo. Kaya ang title ng message natin is Expecting Christ's Return. Based sa Matthew 24:36 hanggang 44. Now, bago natin ituloy, tingnan natin yung nangyari lately. At nakakalungkot dahil pasukan ng mga bata nilindol ang Mindanao. May mga gumuhong mga gusali, pero yung mga bata na trauma. Okay. Excited sila sa school, pero ang sumalubong sa kanila ay lindol. Matagal na rin yung giyera na nangyayari sa Iran, Israel kasamang Amerika, at yun yung dahilan kung bakit tumataas yung presyo ng gasolina at ng mga bilihin. Pero hindi lang yun yung giyera na nangyayari, marami pang mga wars and rumors of wars. At even yung rumors of war, naghahanda ang Pilipinas, ang Japan, nagpapalakas ng kanilang mga military. Ibig sabihin, di natin alam in the near future, magkakaroon din ng giyera in our place. Mga rumors of wars. Pero bago mapaman ang mga ito, ay nasabi na ni Jesus Christ na ito yung mga signs, mga tanda ng kanyang pagbabalik. Sa Matthew 24:3 hanggang 7, sabi dito sa passage, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Ano yung mga sinyales sa inyong pagbabalik, Jesus? Yun yung tanong ng kanyang mga disciples. They're asking for signs. Sabi ni Jesus Christ, watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes. So nabanggit po yan yung wars, earthquakes, being kasama sa mga signs sa pagbabalik ni Jesus Christ. So nagtatanong yung mga disciples, what will be the sign of your second coming? So kasama itong mga wars and
earthquakes. Now, nabasa yung susunod na passage, which will be yung pinaka-passage ng message this morning. At ito yung tanong natin, what truths should shape our lives as we await Christ's return? Habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus, mayroon pong tatlong katotohanan na titingnan natin sa umagang ito. Basahin natin yung una. Sa next slide, sabay-sabay nating basahin. Christ's return is certain, but its timing is unknown. Siguradong babalik, pero hindi natin alam kung kailan. May mga signs, pero yung exact na kanyang pagbabalik, hindi natin alam. Sa Daily Bread, nabasa ko yung kwento ng isang nag-request na mag-repair ng kanyang refrigerator sa isang agency. Habang hinihintay niya yung agency, may nag-text sa kanya. Jesus is on his way and is expected to arrive at approximately 11:35. Nagulat siya, si Jesus Christ parating. Oo. Nung dumating, yung repairman yung dumating, yung taga-repair. And ang pangalan niya talaga, Jesus. Oo, Jesus ang pangalan niya sa Spanish, Jesus sa English, So, yun yung pronunciation nila, Jesus. Okay. Eto, very exact na 11:35 ang kanyang pagdating. Pero si Jesus Christ mismo, hindi na-specify kung kailan. Nung bata ako, may mga prediction na, October, ganito, darating si Jesus Christ. Okay. So, may mga predictions sa kanyang pagbabalik. May mga nagsasabi na ganito yung date. Pero, hindi po nangyari ang mga yon. Kasi, sa passage natin, basahin natin ng sabay-sabay, Matthew 24:36 to 39. Basahin natin sabay-sabay. But about that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father, as it was in the days of Noah. So it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Siguradong darating, pero no one knows. No one knows the day or hour. Walang nakakaalam except the Father. Ang comparison niya dito, as in the days of Noah, na very ordinary, very normal yung buhay ng mga tao, kahit nangangaral na si Noah, ayaw siyang paniwalaan. Then suddenly, the flood came. Ang dami pong nangangaral about the gospel, pero ang dami ring hindi naniniwala. Kasi normal naman ang buhay. Okay. Ganito naman yung science. Yung hindi naniniwala sa Diyos. But suddenly, the flood nangyari sa time ni Noah and judgment came. So, ang passage ay nagsasabi na walang nakakaalam, ang Ama lamang ang nakakaalam. Paano kaya yung tanong na si Jesus Christ hindi niya alam? Diyos siya. Sa next na slide, ganti po yun. As God, Christ knew the day and hour. As God. As man, and as the obedient mediator during his earthly humiliation, he did not know it in the sense
that it was not given to him to disclose or exercise that knowledge. Kumbaga, nilimit ni Jesus ang kanyang sarili bilang tao. At tinanggap niya na hindi ito ang kanyang misyon na sabihin kung kailan. Yung pagiging tao niya is limited. At yung misyon niya ay hindi para i-reveal. So, bilang Diyos, alam niya. But, as human, He limited Himself. So, ito yung paliwanag natin na hindi niya alam bilang isang tao. Hindi niya alam kasi hindi yan yung kanyang misyon. Ang misyon niya at that time is to die on the cross. Matapos mangaral, mamuhay, and then die on the cross. Now, sa next slide, ang mga propesiya tungkol sa unang pagdating ni Jesus ay natupad na. At ang mga propesiya tungkol sa kanyang ikalawang pagdating ay tiyak ding matutupad ayon sa kanyang salita. Okay? Kung natupad yung mga prophecies noon sa kanyang pagdating at nangyari nga, yung prophecy, siya mismo ang nagsasabi na darating siya, babalik siya, ay matutupad din ayon sa kanyang salita, sa kanyang sinabi. Right? So, sigurado ang kanyang pagdating, pero hindi natin alam kung kailan. May tinatawag ang mga scholars na delay of the parousia. Ang parousia, ito yung second coming of Jesus Christ. Ang expectation kasi ng mga tao noon, yung mga disciples, sa kanilang panahon darating si Jesus Christ. Kaso nga lang, namamatay na yung mga ibang disciples. Uy, hindi pa pala sa aming kapanahunan. So ang tingin nila parang na-delay. Okay. Hindi natin alam, every generation ina-expect nila yung pagbabalik ni Jesus Christ sa kanilang generation. Kahit sa atin, hindi natin alam kung sa ating generation or the next generation or the next generation. Walang nakakaalam. Basta ang sigurado, si Jesus Christ ay babalik. Right? Next, na point natin, basahin natin sabay-sabay. Christ's return will bring a final separation between people. Okay. Ito po, sa next na slide. Basahin natin ang sabay-sabay. Then shall two be in the field, the one shall be taken, and the other left. Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken, and the other left. So may mga mawawala, merong maiiwan. Okay. There will be separation. May separation din na parable si Jesus Christ, yung separating the goat and the sheep. Okay. These are illustrations, parables, kung ano ang mangyayari sa pagbabalik ni Jesus Christ. Na pag nagbalik si Jesus Christ, dalawa lang. Okay. Merong mawawala, merong maiiwan. Sino ang maiiwan? Sino ang mawawala? Okay. Sa next na slide, ito po ay tanong, who are those taken away? Dalawa po ang view. Una, the taken are the saved. Ang support nila sa ibang mga passages, sa sinabi ni Paul, yung caught up to meet the Lord in the rapture. Being taken is positive. It represents salvation, rapture, or entry into the kingdom. Yun po yung isang view. Pero yung isang view pa, the taken are the judged. Support, immediate context dito sa Matthew 24:37-39 compares the coming of the Son of Man to Noah's flood, where the ones taken were those destroyed by waters. Consistency with judgment imagery. Being taken is removal for punishment. Implication, being left is positive. It means surviving judgment
and inheriting God's reign. So dalawa po ang view, nagdidebate. Ano ba yung taken dito? Okay, ikaw ba ay mawawala sa mundong ito at maja-judge ka, or mawawala ka sa mundong ito at ikaw yung mararapture? Yun yung view. Pero ang emphasis, kung titingnan natin sa next na slide, kung paanong ang baha ay humiwalay kay Noe sa mga masasama, gayon din sa pagbabalik ni Kristo na hihiwalayin ang mga sumasampalataya at mga hindi. Ang mahalaga ay hindi kung saan sila dadalhin, kundi ang katiyakan ng huling paghihiwalay na gagawin ng Diyos. Now, meron tayong inawit kanina. Hindi tayo pinili para sa poot ng Diyos, kundi para iligtas sa pamamagitan ni Kristo. Hindi pala inawit, nasa 1 Corinthians na basa kanina sa scripture reading or responsive reading. Hindi tayo pinili para sa poot ng Diyos. Hindi tayo pinili para judgment ng Diyos. Tayo ay pinili para iligtas sa pamamagitan ni Kristo. Can you say amen to that? So tayo po ang maliligtas. Ang hindi sumasampalataya, sila yung makakaranas ng judgment. Ang picture ng arko ni Noah, ay kaligtasan. Lahat ng nandun sa arko na yon ay naligtas. Lahat ng sumampalataya sa message ni Noe ay naligtas. Lahat ng hindi sumampalataya, hindi pumasok sa arko, sila ay naparusahan. Ganon din mga kapatid. Lahat ng nakay Kristo, siya yung parang arko. Lahat ng nakay Kristo, sila ay maliligtas. Kasama tayo mga kapatid. Sa next na slide, basahin natin ng sabay-sabay. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. So, dito po kasi sa dalawang ang passage natin, there shall be two in the field. Magkasama. Two shall be with the grinding mill. Nagtatrabaho sa mill. Pareha sila. Isa mawawala. Isa maiiwan. Maraming mga nagke-claim na sila ay mananampalataya. Pero ang tanong, sigurado kaya? Yan po yung nakakatakot. Kaya laging siguraduhin natin, Lord, nawa hindi ako kasama dyan na talagang nagsabi, Lord, Lord, pero sasabihin sa akin, okay, you don't belong here. Alright? So, dapat lagi tayong lalapit sa Panginoon. Lord, ako po ay kasama nawa sa inyong pinili. And then we always assure yung ating pananampalataya. Kasi sa time na ito, meron talagang hiwalay. Meron yung mga mananampalataya, tunay na mananampalataya, will be with the Lord. Yung hindi, they will be judged. Panghuli na point natin, basahin natin sabay-sabay. Christ's return calls us to watchfulness and faithfulness. Sa next na slide, basahin natin ng sabay-sabay. Therefore, be on your alert, for you do not know which day our Lord is coming. But be sure of this, that if the head of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have been on the alert
and would not allow his house to be broken into. For this reason, you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour when you do not think He will. So, naulit po yon. Be on the alert, be ready. So, this calls for watchfulness. Yung laging handa. At ang emphasis dito ay yung maghanda tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kalooban ng ating Diyos. Kasi kung tunay tayo na mananampalataya, lagi tayong handa, lagi tayong susunod. Always ready. Yes, sir. Yes, Lord. Susunod po ako. Always ready. Kung ano ang papagawa ng Panginoon, kung anong sinasabi ng Panginoon, susundin natin. That is being alert. That is being ready. Yung hindi ready, yung hindi nila alam yung salita ng Panginoon, hindi nila pinapag-aralan, hindi nila pinapakinggan, hindi nila sinusunod. Question mark sila kung sila talaga ay kasama. Kaya, to be sure na tayo ay kasama, sabi ni Jesus Christ, therefore, be on the alert. Yan po yung challenge. As we expect yung pagbabalik ni Jesus Christ, dapat lagi tayong watchful, obedient, dapat faithful sa ating Panginoon. Kasi siya ay tapat at yun po yung hinihingi niya sa atin. Ito po, basahin natin sa next na slide. Maging tapat sa iyong pamumuhay ngayon upang sa pagbabalik ni Kristo ay maging masaya ang iyong paghihintay at hindi biglang pagkagulat. Okay. Yung laging naghihintay. Masaya. So, yung misis ko, pag yung oras na alam kong darating siya, nakaupo ako doon sa mesa, hinihintay ko. Titingnan-tingnan ko, ano. So, ay, nandyan na siya. Nandyan yan, pipip. Okay, di bigla akong lalabas. Okay. May time na dumating siya, walang tao. Malungkot siya kasi sabi niya, nandito ako sa bahay pero walang tao. Oo. May time naman na nandun ako, excited ako. Ay, darating na misis ko. Pagkatapos, lumampas na yung oras, maya-maya, wala pa. Nag-text na ako. Hi, love. Saan ka na? Pagkatapos sabi niya, nag-text back siya. Sorry, love. Biglaan, nagkayayaan. Ano sabi ko? Okay. Yung point dito, meron yung bang naghihintay. Okay. Yung point na kahit sa atin, tayo ay naghihintay. Sa relasyon natin kay Jesus Christ, hinihintay din natin siya sa kanyang pagbabalik. Especially yung mga asawa ninyo, minsan seaman, nasa abroad, hinihintay. Okay, meron yung pananabik. Okay. Pero habang nananabik, dapat maging tapat. Maging tapat tayo. Nung ako ay nag-leave noon, 6 months. 1 year actually yung leave ko, pero yung pag-aaral ko sa UK, 6 months. Tapos, ang unang balak ko ay 6 months nasa UK ako, hindi ako uuwi. Kaso nga lang, magdi-December na, after 3 months na, sabi ko, Lord, gusto kong umuwi. Okay. Pagkatapos, nag-provide ng Panginoon ng aking pamasahe. Kasi biglang nag-invite sa akin na church. Pagkatapos kong mag-preach, aside sa love gift na binigay nila, pag nag-shake hand, may laman. May laman. Sabi ko, uy. Nung binilang ko, sabi ko, uy. Hindi pa yon, nag-offering pa sila. Sabi ko, nako, makakauwi na ako. So, nag-book ako ng ticket. Pero hindi ko sinabi sa misis ko na uuwi
umuwi ako. Okay. Nasa Malaysia ako, dumaan ako sa Malaysia. Pagkatapos na doon, nagte-text-text pa rin ako. Akala niya, nandiyan doon pa ako sa UK. Okay. Nung nasa bus na ako pa uwi, saka ako nag-text. Sabi ko, nandito na ako sa Pilipinas. Tumawag ako sa kanya, iyak siya, iyak. Oo. Uwi siya para mag-prepare. Umalis siya sa school nila. So, na-surprise siya. Na-surprise, masaya siya. Nung kinukwento ko sa iba, sabi nila, sana hindi mo sinabi na pag nandun ka na sa bahay, bago mo sabihin, baka ikaw ma-surprise. Mga loko ito mga. Siyempre man, ayaw ko na pag-uwi ko, wala akong madadatnan, di ba? Oo. Pero ang expectation lagi is yung maging tapat tayo habang hinihintay natin yung pagbabalik ni Jesus Christ. May isang estudyant, alumni sa PTS na nirecommend ko para sa work sa abroad, sa US, maging teacher siya doon. After some days ng communication nila, ang kulang sa kanya, yung experience niya na nag-work siya sa mga bata. Kasi usually, mga high school, college, tinuturuan niya. So sabi ng nag-recommend, gagawa tayo ng papel, document, na kunwari, ikaw ay nagturo ng 3 years sa mga bata. Sumulat siya sa akin, sabi niya, hindi ko tatanggapin yung alok. Kasi hindi kaya ng aking konsensya, ng aking prinsipyo, yung babaguhin yung aking experience para lang makapunta. So, na-appreciate ko, sabi ko, tumayo siya. Gusto niya maging tapat sa Panginoon. Ayaw niya mag-compromise. So, kasama ito sa example ng pagiging tapat. Habang hinihintay yung pagbabalik ni Jesus Christ, ang daming mga compromising opportunities sa atin ngayon. Pero ang challenge is, tayo ba ay magiging tapat habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Jesus? So next slide. Dahil hindi natin alam ang oras ng pagbabalik ni Kristo at tiyak ang kanyang paghuhukom at gayon din na malinaw ang kanyang utos na maging handa, ang mga mananampalataya ay dapat mamuhay araw-araw ng may pagbabantay at sabik na naghihintay sa pagbabalik ng kanilang Panginoon. Sa next na slide, ito po yung anniversary ng Presbyterian Church of the Philippines at celebrate ito per presbytery. So dito sa PTS ay sumama tayo, may ilan sa atin na umattend sa ating celebration ng 39th anniversary of the Presbyterian Church of the Philippines. Medyo hindi ganon katanda yung ating denomination in comparison sa ibang mga denomination. So this is a good way to look back sa history na ginawa ng Panginoong Diyos. So sineselebrate natin yon. Pero at the same time, ito rin yung looking forward, ano pa kaya ang gagawin natin habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoong Diyos. Nung tiningnan ko, nandoon yung mga matatandang pastor. Halimbawa, si Pastor Dalisay. Si Pastor Lemuel Dalisay ay unang ordained ng ating denomination. Buhay pa. Sabi ko, ito yung mga legends. Ito yung history. Okay. May mga edad na. Alam na natin, hanggang ngayon, nagiging tapat pa sila. And then, kinuwento ko yung sabi ng isang Koreano na missionary na may mga old chicken daw sa Korea. Ang kanilang joke sa Korea, yung old chicken at saka young chicken. Pag old chicken na raw, hindi na nanganganak, hindi na nangingitlog. So dapat, palitan na sila.
Ang papalit sa kanila, mga young chicken para itlog ng itlog, ng itlog. Pero sabi ko, yung mga old chicken natin na mga pastor na ito, nangingitlog pa yan. They bear fruit. Sabi ko, biblical yan, biblical. They will bear fruit in their old age. They will stay fresh and green. Yan po ay sa salita ng Panginoong Diyos. That kahit na tayo ay nagkakaedad, lumalago, meron pa rin tayong bunga. Kasi hindi lang yung tayo yung tapat, ang Panginoon mismo ay tapat sa atin. Siya mismo ang gagawa sa pamamagitan natin. Masaya ako kasi maraming mga may edad, pero marami ring mga kabataan na sumusunod sa yapak ng discipleship, ng paglago kay Kristo. Ganon din po dito sa Emmanuel Christian Church. Okay, ilang taon na tayo. Kumbaga, kung sila, Sister Grace, sila yung mga una, na members dito. Hanggang ngayon, nandito pa sila. And then, nadadagdagan. Yung mga lumang iba, umaalis. Wala, dinadala ni Lord sa iba naman. Okay. Pero nakikita natin may mga kabataan na narito pa. At sumusunod sa yapak. Ang ating Panginoong Diyos ay tapat na kumikilos sa ating kalagitnaan. Ang expectation sa atin is magiging tapat tayo habang hinihintay natin. Ang misyon ng Panginoon ay nag-umpisa how many years na, at ito ay magpapatuloy hanggang sa kanyang pagbabalik. Ang challenge lagi is, tapat ba tayo? Magpapatuloy ba ang misyon? Magpapatuloy ba ang discipleship para dadami pa? Dadami pa ang magpupuri sa Panginoong Diyos. Para sa pagbabalik ni Jesus Christ, marami tayo na mag-worship sa Kanya. Tayo po ay manalangin.